po sa mga kaso lang po, lumakbo siya kasi malayo sa akin. Okay, shall we? Start po tayo. Isang mapagpalang hapon po ang akin pong bati sa mga estudyante at sa abutin po ng pangangaral po na ito, pagtuturo po na ito. New Testament Survey yung atin pong subject. At dito na po tayo sa session number 14. Pag-usapan po natin yung tatlong aklat. Matapos sana ito, no? 1 Peter, 2 Peter, and Jude. Tinawag po silang included po sila sa tinatawag na general epistles. Meron pa bang ibang general epistles? Aside from 1 Peter, 2 Peter, and Jude? So, sige muna. Bago kayo makasagot, manalangin muna tayo. Let us pray. Okay. Pastor, Benedict, ikaw magbukas ng prayer. Tatay na lang. Maraming salamat po. Always kami nagkakito po dahil sa pagkakaroon ng Lord. Nagbigay niyo wisdom amin ang po sa Bishop Prophet Audios na siya patuloy ng pag-isip po sa kanyang pagtutulog po sa amin at ang tinataas ang kagala sa ngalan ng mga Katoliko. In the name of Jesus, Amen po. Amen. Okay. Tatlong aklat. Included po siya as general epistles. Kasama po sa mga general epistles ang book of 1 John, 2 John, and 3 John. Jude na nga, kasama. Jude. Ayan, tatlong aklat nga itong pag-usapan natin. Ano pang aklat? Book of James. Santiago. Kasama po yan sa general epistles. Okay, our objective. Yan lang. State the general background of 1 Peter, 2 Peter, and Jude. Pangalawa, to give an overview or to give basic outline of 1 and 2 Peter and of course Book of Jude. Our introduction. Ito po mga aklat po na to, So, persecution can cause either growth or bitterness in the life of a Christian life. So, ito pong mga talata o itong mga aklat na ito ay meron pong background na tinatawag na persecution. At ang persecution daw po, dalawa po pwedeng maging dulot. Pwedeng ikaw ay mapalayo o mapalapit sa Panginoon. Lumago o kaya lumagpak. Bumagsak dahil sa tinatawag na matitinding mga pagsubok. So, proper response gives a good outcome or negative response results more misery. So, yan po, Yung positive na pagharap sa mga matitinding mga pagsubok, meron pong tinatawag na magandang resulta. Pero yung pong negative na response, ang resulta, mas lalong nagiging miserable. Diba? So, in writing to believers struggling in the midst of persecution. Ito po yung background, At least alam na natin, merong struggle, in the midst of, tingin ko dyan, hindi lamang persecution, nung severe persecution. Yun po yung kanila po nararanasan. So, the Apostle Peter encouraged them to conduct themselves above reproach in spite of their present circumstances. Peter gives 44 imperatives to his readers. 44 imperatives. Mga dapat nilang maging tugon. Pag-usapan muna natin yung general background of 1 Peter. Authorship and date. Peter wrote around AD 64 in Rome. Malapit na ang 70 AD dyan.
Kaya, Kalapit lang po na lapos ng Pablo. Kalapit yung mga sulat nila. yun, oo. Tayo. Basta alam natin sa history, pagdating ng 70 AD, meron na pong matinding nangyari sa kanila. Di ba? Yan po. Purpose: to encourage and strengthen the brethren. Yun daw po, no? Ang purpose, ano? Who are suffering, by exhorting them to live humble and holy lives even in times of difficulties. Ulitin ko, to encourage and strengthen the brethren. Yan, di ba? Who are suffering, by exhorting them to live humble, good afternoon, and holy lives in times of difficulties. Humble and holy lives even in times of difficulties. So, in times of difficulties, panahon ng kapighatian. No? Ako niya? Okay na. Team. Ang team, hope in suffering. Hope, pag-asa. Sa kabila ng nakakaranas ng mga kapighatian. Di ba? Kasi pagka nawala ang hope sa suffering, magpapakamatay na yun. Di ba? Kaya yun na natitira yung pag-asa in times of trouble or in times of suffering. Overview of 1 Peter, Roman number 1, customary salutation. Ito, from chapter 1, verse 1 hanggang verse 2. Yung bang common na pagbati, yun ang tawag, ano? Okay na kayo? Hope in suffering. Hope in suffering. Ang sabi po ng 1 Peter 1:1 and 2, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens. Kanino naka-address? Mga alien daw sinulatan. Di ba? Nabubuhay parang mga alien. Yung no permanent address siguro, no? NPA. Alien. Kasi sa kasunod, scattered throughout Pontus, Galatia o Galatia. Diba? Scattered throughout Cappadocia. Scattered through Asia and Bithynia, who are chosen. Matindi, no? Yun ang kanilang kalalagayan. Scattered, nagkalat. Kumalat sila. Dahil sa kanilang pagtayo sa pananampalataya. Di ba? So, according to the foreknowledge of God, the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood, may grace and peace be yours in the fullest measure. No, maganda yung kanyang di ba, adhikain, Nawa ang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. No? To the fullest. Para baka ikaw ay bumabati ng may birthday, ang aking desire sa iyo, mabuhay ka hanggang gusto mo. Meron ba sabi sa inyo yan? Meron na ba nagkaroon ng ganyang greeting sa inyo ng birthday celebration mo? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yung bunso namin, yun ang bati niya parati.
Mm. Happy birthday. Mabuhay ka na gusto mo. So, ayun yun, ha? Salutation. Roman number 2. Chosen for new birth. Chapter 1, verse 3 hanggang chapter 2, verse 10. Chosen for new birth. Sabi nga, the new birth o birth's living hope has a future inheritance. Chapter doon, future inheritance. Basa nga po, 1:3 to 5. 1:3 to 5 ng 1 Peter. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay o buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira o walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo sumampalataya o sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. No, kita mo, no? So, ano ba? Madali ba pang hawakan yung mga pangungusap na yan? Para bagang nabubuhay ka dito sa lupa, pero ang mga pangako, ano? Lalo sa talatang 4, sabi doon, to obtain an inheritance. Ano yung inheritance na to? Which is imperishable. Magmamana kayo, no? Hindi ng kayamanan na perishable. Pero yung inyong mamanahin ay imperishable and undefiled. Yun daw po, no? And will not fade away. Hindi raw kakalawangin, hindi aanayin. So, nakaprepare sa inyo, no? In heaven. Amen? So, yan ang pinangabakan natin. Kaya lang, pagka nasa trouble ka, nasa affliction ka, di ba? Kaya mo kaya pangawakan yun? Kasi may mga Kristiyano nga, eh. Pag may sakit, nung walang sakit, akala mong super spiritual, eh. Ako nagsabi ng gano'n. No, nung magkasakit, eh, hinanap lahat ng doktor, pati si Dr. Kwak-Kwak, eh, pinuntahan. Yung mga albularyo, nagpatawas pa. O, di ba? Nagpa-albularyo pa. O, nasaan yung pananampalataya mo doon, di ba? Alam mo naman, biblical naman, eh. Huwag kayong sasangguni dyan sa mga Dr. Kwak-Kwak na yan. Pwede sumangguni sa mga totoong doktor. Di ba? Yung iba naman pananampalataya, kahit sa totoong doktor, wag daw, eh. Pairalin yung pananampalataya. Basta mananampalataya ka, pinagaling ka ni Lord. Tanggapin mo yun, pinagaling ka na. Di ba? Eh, paano to, pastor? Umaagos na yung dugo. Yung tumatagas na yung dugo. Di ba? Yung madinudugo. Di, basta mananampalataya ka lang. Hindi lang dugo. Di ba? Ayun, hypertension rate. Hyperfaith, ano? Takbo mo na sa street. Oh, may practical, eh. Yun nga, eh. Mag-pray ka, yun ang una, ipagkatiwala sa Panginoon, at kung ano naman yung hakbang na pwede mong gawin, gawin mo. Diba? At kung wala ka nang magagawa, ay lalo ka sumandal kay Lord. Diba? Minsan, coma na, eh, no? Nagpapatibok na lang ng kanyang, yung aparatos, gumagano'n na lang. Ay pagka gano'n, halimbawa, dumating yung punto na gano'n, kapamilya mo, tapos sasabihin ng doktor, kayo na po mag-decide. No? Iuuwi o mananatili kayo doon sa ospital para at least, gumaganon-ganon pa. Kasi, yung mercy killing tawag doon? Mercy killing, Pagka pinatanggal mo na yung mga aparatos, parang pinatay mo na.
pinaaga mo yung kamatayan. Eh, paano ko naman kung mamamatay ang bulsa mo araw-araw? Sa ospital. Di ba? Kaya, kumbaga, hindi siya kinuwege. Ito yung nangyari. Di ba? Naisip ka. Oh, anong mo? Sa No? hospital. Pwede yun, mercy killing? Applicable or advisable? Depende sa Depende sa ano, pamilya. sa peace na ibibigay sa'yo ng Lord at saka malalaman mo naman yun kung ikaw ay Kristiyano ka at kung hanggang doon na lang talaga. Alam mo naman, Alam mo at saka naman. minsan, Kung parang wala na halata pag-asa. naman- Halata naman yung buhay sa patay. Yes. Oh, parang buhay na patay na, no? Oh, patay na mo buhay. yung May hope pa kaysa sa wala ng Yo, kita. no. Parang may ano na sila, may amoy na sila. Lalo kapag ka nakatubo. Nangingitim yung Oo. utak. Tapos yung paa, iba na. Opo. Aparatos na nga lang ang bumubuhay. Yes. So, yun na yung ano eh, huling ano ng doktor eh. Kayo na po mag-decide kung pananatilihin nyo sa ospital. Pero pag nandiyan yan, at least eh, baka ilang araw, ganun pa yan, di ba? Pero doon pa rin papunta, no? O may himala pa rin, siyempre. Saan may himala doon? Halimbawa eh, pinatanggal mo, di ba? Pagkatiwala mo lang kay Lord. May mga ganun, ano? Kung buhayin niya, kung Oo. buhayin, tapos kinuwi sa parang. May conviction yun bisa. Conviction. Kung mga Kristiyano kayo, mararamdaman mo yan. pag- Oo nga eh. Yes. So, yun ang Kita ano. mo naman na hirap na siya, eh, mas maigi pang pagpahingahin mo na sa Lord at as alam mo na sa kanya din talaga siya. Pero ba kung face to face, lalabang ko. Kung ikaw nasa, may ganong klaseng ano, senaryo. Kasi may kasi parang kung magkakaroon ka ng nag-drive ko. Hindi eh, okay naman yung ipaglaban. Eh, yung bulsa mo, ayaw lumaban. Mahal yung Kahit public yan, ano? Kahit public yan, gumagastos ka rin Hindi, yan. pero Ano? ano talaga, may peace talaga. Eh, lalo na kung private yan, ano? Meron. At saka pagkakasunduan naman ng lahat yan, eh, hindi naman ikaw lang Sa kunya, ikakasundo na kayo. Kung talagang buhay ng Lord, ang Bakit tama. daw? Oo. Bakit daw papamilya pa? Pwede naman ikaw. Hindi nga, hugas kamay nga sila eh. Kapag mayaman, Ah, hindi sasabihin mo. walang ganon. Pag mahirap. Hanggat ano, hindi sasabihin ng doktor yun. Kasi tuwan-tuwa yung mga doktor eh. Sige, Sa private. laban. Kumusta si Chris Aquino? Okay na po siya. Okay na ba si Chris Aquino? Medyo maganda na yung ano. Kasi nung nakaraan, payatot na. No? Parang ting-ting na lang eh, no? O, ibig sabihin eh, another chance. Hindi ba po sinatak si Sir? Siguro kumanta siya ng one more chance. No? All I ask is one more chance. Saka parang hindi na siya katulad ng dati na kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. Yung parang ano, Ngayon, yung parang tekla yung ano niya eh, para siya ano, yung talaga yung taray ano, yung gano'n ano. Pag magsalita siya eh, baka natuto na rin. Second lives niya. Tuturuan ka talaga maging humble pag nagkasakit ka. Naka- Diba? Eh, yung sakit niya pa naman ng mga nakaraan sabi, wala raw, hindi matrace kung anong klaseng sakit eh. Okay? Chosen for new birth. Yan po. Yung sumunod sa 1:6 hanggang 9, a present joy. Ano? Ito yung mga ano. Take note ha, joy in times of affliction. Ito yung background eh, no? Yung talat ng ano na ito, libro na ito eh, no? 1:6 to 9. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of our Lord Jesus Christ. Amen? Oh, hanggang 9 yun eh, no? And though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls.
The outcome of your faith is the salvation of your souls. Verse 9. Diba? Dahil Oo. And founded on the past revelation. Chapter 1, verse 10 to 12. Kayo naman bumasa. Chapter 1, verse 10 to 12. tungkol sa kaligtasan Yan. ito, masusunod nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Hanggang 12. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Hanggang 12, ano? Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan nito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita. Balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan. Wow. Diba? So, ito po yung pinag-usapan natin about prophet ng Monday, ano? Sabi ro, no? As to this salvation, tungkol sa kaligtasan, ang mga propeta ay nagprophecy, no? Nang alin, yung grace na ito that would come to you, no? And the prophet also made careful research or searches and inquiries, seeking to know what person or time, no? The Spirit of Christ within them. Amen? Talagang siniyasat nila, no? At nung sila po ay nagpa-prophesy, yung Espiritu ni Kristo nasa kanila. Amen. Lumang tipan yan, ha? Old Testament ng mga prophets. The Spirit of Christ within them, indicating He predicted the suffering of Christ and the glories to follow. Amen? So, ayan po yung chapter 1 from verse 10. Nag-usapan po natin hanggang 12. And those chosen were exhorted to prepare for a holy life. Exhorted to prepare for a holy life. 1:13 to 16. Basa. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Cristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagdanasa tulad ng ginawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. Nasusulat. Ano raw? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hango saan yun? Hango sa Leviticus 11:44. Tingnan natin yung background ng pinagkuhaan ni Pedro. Leviticus 11:44. Kasi ang book of Leviticus, ito po ang pinaka-tema niya, tinawag siyang the book of holiness. Pero what are the difference of holiness in connection to Leviticus and the holiness in connection to 1 Peter? Ano ang klase ng ano? What kind of holiness ang inaano diyan? Pinupush. 11:44. Hanggang 45 nito. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili
sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Egypto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Di ba? Dapat kayong maging banal o magpakabanal sapagkat ako ay banal. Kaya sabi, nasusulat. Sinabi ni Pedro, kinokot yun. Di ba? Quote and quote yun. Kaya niya binanggit yung 1:15 hanggang 16, ano? So ano po yung holiness? Anong pagkakaiba ng holiness sa Leviticus 11:44 at holiness sa 1 Peter? Same ba yun ng holiness? Pareho lang? Walang pinakaiba? Meron yun. Ano pinakaiba? In essence, kasi ang Leviticus 11, hindi natin mababasa yung tungkol sa pagkain. Holiness in connection for food. Yun yung pinaka-holiness sila. Bawal kumain ng mga walang kaliskis. Bawal kumain ng baboy. Yung pinaka-holiness sila. Oo. Ano pa? Yung mga gawain kasi yun, mga gawain ng mga pagano, na binubukod sila ni Lord na hindi sila gagaya doon. Para makikita sila nakabukod. Holiness means, ano kasi, yung ikaw ay binubukod. No? Separated. Separated. Siniset aside ka ng Panginoon for His purpose. So, kinakailangan maiba ka sa kanila. Kaya naglagay ng mga parameters na mga para makita ang ibahan. Tama yun. Kasi mababasa din natin sa ano yan eh. Sa dito sa unang Korinto yan. Kasi yung Corinthians chapter 6. Oh, hindi. Pinag-uusapan natin muna, Leviticus. Kasi mahirap isang i-connect naman ng ibang talata. Ibang context na naman yan. Separated from the world. Sineconnect sa world. Yun ang holiness sa Panginoon at napanahon natin yun. Sila naman, sineseparate sila doon sa mga gawain at kaugalian ng mga pagano. Okay. So kaya, ano man yung mga gawain doon, so doon yung mga pagsama sa Diyosa, ay yung doon, iba pang mga gawain nila. Then, yung sa pagkain, kasi nasa Leviticus 11 yan eh. Hanggang ngayon, hanggang 47 yata yung t-shirt ito. So, ano yung pinaka conclusion diyan? Ano kaibahan ng holiness ng dalawang account? Pero pareho sinabi, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kasi ang context ng Bishop, nasa chapter 11. Ng Ang Leviticus yung context. O yun, nandun yung context. Ay, ang pag binasa mo siya, nakapunod yung 11:45, bago 47 yan, yung tungkol sa pagkain sa hayop. Yun. May mga bawal na bawal na pagkain. May connection din sa mga ritual na kanilang mga ginagawa. Diba? Yung kanilang way ng pananambahan, way ng paglilingkod sa Panginoon. Pero dito sa 1 Peter, ganun din ba? Niya sinabi, mga pakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa unang Pedro, yung buhay na. Kasi nanalaman, yung buhay na sa liputan, iwalay mo sa buhay mo bilang as a new birth. So hindi na pagkain ang pinag-usapan dito. Hindi na nila. So pwede na kumain ng dinuguan. Ayaw ko naman eh. Ano ba? hindi na pinag-uusapan yung mga rituals na mga ginagawa nila sa lumang tipan for them to become holy. Di ba? O yung pagkain na walang kaliskis, bagay ng kanilang yun eh. Ngayon, pwede na. Pwede siguro natin i-distinguish as yung Leviticus 11 ay ceremonial holiness. Oo. Ito ay Ceremonial moral holiness. holiness. May connection sa morality. Sabi kasi Ceremonial dito, at saka moral. Sabi kasi sa verse 14 ng 1 Peter, bilang masunurin mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Sa pinasok niya ngayon, yung magpakabanal. Hindi. Oo. Verse 13. Oo. Morality. Holiness lang tinutukoy Saka dito. sabi kasi God, all manner sa English kasi, all manner. All manners, behavior. Ang sinisipin ng Bishop, no? 1 Peter yon sa 1 Peter. All manner Oo. conversation kasi,
parang pamumuhay. Yung Living, way of life, daily living. all manners, Moral behavior. Moral, moral na. Moral yung moral. Action, salita, Hindi para gawain lahat. So, hindi tungkol sa pagkain. Dinuguan. Pwede na. Oo. Dinuguan. So, So, yun yung medyo... Since the price of redemption is the blood of our Lord Jesus Christ. 1:17 hanggang 21, ano? And need the continuous purification through God's Word. Continuous purification. Ano yung naglinis? blood. Blood ng ating Panginoon sa Kristo. Paano yung patuloy na paglilinis? Through God's Word. Di ba? So, chapter 1, verse 22. Hanggang 25 nga, yung, ito talagang ginagamit ko yan sa sa necrological service yung 123 hanggang 25. Sabi ron, for all flesh is like grass and all its glory is like the flower of the grass. The grass with hair and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. So, the practical reality of human life. Yan ang So, and should practice its position as a chosen people. Amen? So, practice its position bilang piniling bayan. Diba? A royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Amen? So, ang daming mga kanilang tinatawag na position, royal priesthood, sacerdoting banal, di ba? Roman number 3, challenge to new behavior. Yan. Challenge to new behavior. Chapter 2, verse 11 hanggang chapter 3, verse 7. Maganda, meron siyang mga pagkakabala-balangkas na yan. Iusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naniniwala sa kaibigan ko. Talikuran ninyo ang mga pagnanasa ng laman at nakikiligma sa inyong mga sarili. Okay. Hanggang mahaba kasi. Tsaka chapter 3, verse 7. Tingnan, isa-isa na lang natin ito. Since they have become a new creation in Christ, there is also a new behavior that they should practice to properly communicate this new birth experience. Kaya magkaano yun? Tugma yun. Diba? Kung ikaw po ay bagong nilalang, dapat meron kang bagong buhay. Diba? Meron ka, ikaw ay new creation. If you are a new creation in Christ, ang kasunod, new behavior. Pwede pa sabihin, new creation ka, pero hindi naman nagbabago. Di ba? walang nang reason ng new creation namin walang pagbabago ang new creation may bago Kaya nga, new creation Yung renovation, may bago. Di ba kaya madalas sabi, born again ka pa naman. Di ba? Bawa naman si Lord. Hindi pala bago, magbago. Ano yung mga tao sa paligid, pag may sablay ka, di ba? Kristiyano ka pa naman. Ganon. Okay, lalo na pagka ikaw ano ka pa naman ng pastor? Ang masakit pa, so. Ay, lalo matindi. Yun na matindi. Pastor ka pa naman. Lalo matindi yun, di ba? Tapos hindi makita yung behavior. Merong, package deal yun. Mataas ang tingin. No? Ito yung pina-practice, no? Kaya meron tatlong rito, new creation, new behavior, di ba? So, sa pamamagitan po nito, sabi nga we need to practice properly, communicate this new birth experience. Di ba pagka ikaw new creation ka,
bago nilalang ka, nakaranas ka ng new birth. Hindi pwedeng hindi mo naranasan yun. No? So, imperatives of new behaviors. Follow the Christians to serve as witness. Chapter 2, verse 11 hanggang 12. Basa po. Imperatives. 2:11 2:11. hanggang 12. Mga minamahal, ako sa inyo minamahal, yuman at pansamantalang naninirahan sa daigdig ko, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa na naman ng pagigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng may maayos sa gitna ng mga hindi, upang kahit kaparatangan nila kayo na masama, makita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Okay. Kailan ba ipinasunog ni ng emperador yung ng Rome? Tapos nung pinasunog niya, sinadya niya yun ibinintang sa mga Kristiyano. At dahil nga pinagbintangan ng mga Kristiyano, yun ang nagbunsod ng matinding persecution sa kanila. Di ba? Hindi kaya palapit na rito kasi 64 AD niya ito Pagdating ng talaga sumiklab ng 70 AD. Doon yung matinding persecution na naranasan ng mga mananampalataya. Kaya dito, sabi po ni Peter sa kanyang audience o kausap, Beloved, I urge you as aliens and strangers. 2 beses na binanggit, Yung mga kausap niya, mga alien daw. Mga estranghero. Ayuhan. Di ba? Yun ang To abstain from fleshly lust which wage war against the soul. Tapos verse 12, keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because your good deeds as they observe them, glorify God in the day of visitation. Kailan kaya yung day of visitation? Pero ito yung kanyang encouragement, di ba? Sa mga afflicted na mga mananampalataya. Afflicted talaga sila dyan. Grabe yung kanilang affliction na naranasan. Na sa pamamagitan ng mga afflictions ninyo, anytime pwede kayo ipakain sa leon. Di ba? Anytime pwede kayo ipasunog. Tayuan lang yung pananampalataya. Parang inaano niya na, alien naman tayo rito O hindi naman tayo taga rito. Hindi tayo taga rito sa mundo. No? Tayuan lang ang pananampalataya. Estranghero tayo dito. Yun ang sinasabi niya. Yun ang kanyang encouragement sa kanyang audience. Para hindi bumigay. Di ba? Para tumatag yung pag-asa. Mahirap kasi pag nawala yung pag-asa. O kaya nauna yung takot. Di ba? Sabi nga faith overcomes fear. Ang pananampalataya na overcome ang fear, ang takot. Pero yung fear, fear also overcomes faith. Tama ba? Pag nauna naman ang takot, nawawala ang pananampalataya. Kaya si Joshua, nung maglilid siya sa Israel, ang advice sa kanya, anong advice sa kanya? Chapter 1 verse 5 ng Joshua. Chapter 6 sabi ron, do not be dismayed, di ba? Do not be fearful, huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo. Ang hirap yata pamunuan. Siguro nakita niya kung paano nag-lead si Moses, Kasi siya yung mentee. Wala na yung mentor niya. Siya naman yung namumuno. Okay. Imperatives of new behaviors follow the Christian to serve as witness. Show good conduct as citizens in spite of sufferings. And those who are slaves and in family relationship. Yan po.
Roman number 4, caution. Caution. For new persecution. Matindi ito, no? Galing ka na nga ng persecution, may panibago na naman. Yeah, kaya sisipat ko nga ito, baka palapit na yung 70 AD kasi. Believers are further cautioned that even in the midst of a new persecution, that they should overcome injustice with a compassionate conduct. Oh, ano yung ano raw? That they should overcome injustice. Di ba? Hindi yung mamaranasan nila yung unfair yung justice. Di ba? Merong ano. Pero sa kabila po ng gano'n, ano raw dapat na maging ano na? Pag-uugali, 3:8 to 12. Chapter 3, verse 8 to 12. Ng 1 Peter. Katapos-tapusan kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, magsibigang tulad sa mga kapatid, mga kabakin, mga mapagkumbabang pag-iisip, na huwag ninyong kantihin ng masama ang masama. Unang alipusta ang pagka-alipusta, kundi ang pagpapala sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mga mana ng pagpapala. Verse 10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay ay at makakakita ng mabuting araw ay matigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Okay, hanggang 12 na po. At po, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at ang kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga patinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. So, for the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears attend to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Amen? Caution. So, compassionate conduct and a clear conscience. Chapter 3, verse 13 to 22. And endure suffering with a Christ-like attitude. No? Chapter 4 hanggang verse 1 hanggang 6. Service, chapter 4, verse 7 to 11. And faith. So, meron lang po akong napansin dito. Verse 21, 3:21 po, pakibasa ng 1 Peter. 3:21. Ang tubig ay larawan ng bautismo na diniligtas sa iyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na tubig. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ano sabi? May larawan ng bautismo na nagliligtas Ang sa pamamagitan yung bautismo ng kabuhay. nagliligtas. Sabi ko kasi Lisa, 3:21 ha, tinan nyo. Sa tunay na kahawi, Ayon sa tunay na kahawi, tunay na kahawi. Ganun? Naligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karingan na mga, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus Cristo. So sabi po, 3:21, corresponding to that, baptism now saves you. Nagliligtas. Sabi na. Hindi, kailangan ano di ba?
Ibig sabihin, pag hindi ka nagbabautismo, hindi ka maliligtas. Face to face. Wala na bago. Yan naman tayong ano. Oh. Kasi narinig ko rin yung kay Eli Soriano eh. Nagliligtas ba ang bautismo? Sabi ng kalaban niyang Baptist, hindi. Basa. Binasa ko. Ano nakita mo? No? Yung bautismo, nagliligtas. Naglalarawan ng pagliligtas o nagliligtas? Larawan ng bautismo. Eh? Nagligtas sa atin. Corresponding to that. Kaya na kailangan ma-interpret natin ito properly. Pag hindi mo na-interpret na naman yan, gulo na naman yan. Debatable na naman yan. Hmm? Kaya sila kaya, inaagad-agad talaga eh. Bautismo agad eh. Kasi nga, nagliligtas ang bautismo eh. Oh. Fourth watch, di ba? Larawan ng bautismo. Oh. Nagligtas Ano ba? Purpose kasi bisa pag yan yung maraming sa temple atin yung sa yung pamamagitan ng buhay ni Yesu Cristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa na anumang bagay na alam natin labag sa kalooban niya. Okay. Anong pagkakaunawa ninyo? Sa akin, Bishop, Yes, sige. ang verse 21 na ito, 21. sundan natin yung mga salitang ginamit dito sa Tagalog. Yes. Oh. Ang tubig, ay Tubig. larawan Larawan ng bautismo Oo, na tubig. nagliligtas sa inyo ngayon. So, Larawan. ito ay symbolic larawan. Larawan. Picture lang, no? At sabi sa bandang huli ng talata, no, ito ay inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So, kumbaga, yung binabanggit niyang larawan ng tubig sa bautismo, ang effectivity noon, kaya ay wala doon sa tubig. Kasi larawan lang yun. Kundi doon sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Kasi pag ikaw ay nilubog, namatay ka, at muli kang nabuhay, iniahon ka sa tubig. So, ito'y paglalarawan. So, kumbaga, ito'y parang katulad din, sinabi ni Pedro ni Pablo sa kanyang mga salita sa Corinto. Corinto. Oo. Tungkol sa Chapter bautismo. Yan 6. ang paliwanag ko dyan. Hindi siya direktang literal na, kasi binanggit yung larawan. Kung wala sana yung salitang larawan, tumbok na. Oo. At binanggit din dito yung Ito ang paghuhugas ng dumi sa katawan. iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay Ni Kristo. ni Yesu Cristo. So ang bautismo tinutukoy dito, hindi literal na tubig na bautismo, kundi yung pagkabuhay ni Kristo, pag-ahon niya mula sa kamatayan, yun yung nilalarawan ng bautismo. Pero magkakaiba ng interpretasyon niyan. Oo. Kasi sabi, Di ba? Ipipilit nila yung kanilang ano. Lalo yung Eli Soriano nga, ginamit niya. Narinig ko sa kanya yan eh. 321 eh. Kasi hindi ito paghuhugas ng dumi sa Oo. katawan. Kasi yun na, di ba? Hindi tayo gagawa ng anumang bagay. Ha? So, alam natin labag sa kalooban niya. It was the long suffering of God waiting in the days of Noah, while the ark was preparing. He knew that souls were saved by water. Sabi ron. And then, pag sa 21, the light figure will run even baptism though also now same us. So, sabi ko eh. Kaya yung tulad to, by the resurrection of Jesus Christ. Dito naman, dako na nagligtas sa kanila sa Panginoon sa muli ka ng tubig. Oh. Yung background, bago at 321. Tapos dito sa 21, sabi niya, noon, naligtas sila sa tubig, ganun yung dito. Ganun ang sabi niya rin. Yun ang yung like figure eh. Even baptism no also now save us. Pero piniwanag niya, not put it away the filthiness, but answer of the conscience toward God. So, not put it away. Hindi. So, yung sabihin, yung baptism talaga nito, mayroon siyang ano eh. Kasi not putting daw eh. So, yung sabihin,
parang pag inilubog ka, parang gano'n yun eh, pag inilubog ka, Ligtas ka na. hindi, pag inilubog ka, yung sabi na to, parang pag inilubog ka, sa tubig, hindi alis yun ang fit ng press mo. Oo. But the answer of God goes into toward God by the resurrection of Jesus Christ. Parang yun. Kaya nga sabi- sabihin, ang ito hindi siya pinaghambingan eh. Kasi with sometimes sa DCD, there's one of those happening that wicked. Sabi art. Tapos, wait, diba sumunod yun, NPQ. Kaya medyo sulto. Kaya nga yung depensa, no? May mga, kasi depensa, yun na nila, talagang doktrina nila eh, bautismo, para maligtas. Tapos pinasok natin yung tulisan, nasa kaliwa o nasa kanan. Sabi ni Kristo sa kanya, today you will be with me in paradise. Diba? Wala na bautismo yon. Pero hindi rin napunta ng langit. Sa paraiso lang yon, hanggang paraiso lang. Kita mo yung... Pagdating na yung peso 4, yung mga nasa paraiso, dinala niya sila. Okay. Batuan na naman. O, diba? Dinala niya sa ano eh. Pumunta sila rin ng lupa. Bumaba siya, tinangkyan na niya. Ayun nga yung ano eh. Kita nyo? Maraming bilang. In short, ang impyerno, yung mga sinasabi lang yung paraiso, nasa ilalim. Oo. Hindi, ganito yan. Yung Abraham's Walang bosom. sinasabi ng paraiso ay nasa lupa, nasa ibabaw ng lupa, nasa labas ng lupa, nasa itaas ng lupa. Nasa ang paraiso ay nasa Ilalim. Oo. Oo. Si Kristo ay namatay, pumunta siya sa ilalim ng lupa. Kaya ilalim. At sabi sa Efeso, siya ngayon ay Nangaral. nangaral. Tapos, he took captivity captives. And Yun. he gives to men. Ibig sabihin nun, according to many theologians, na ang ibig sabihin ng he took captivity captives, yung mga captives doon sa lugar na yun, ng paraiso, he took them. No? Saan lang dinala? At si Kristo ay umakyat sa langit ng ano eh. And he gave gifts to men. So, ang conclusion doon, empty na ngayon ang paradise. Kaya never nang sinabi nung namatay si Stephen, hindi niya siya pumunta ng paradise. Nakita niya si Jesus Christ sa langit, diretso na doon eh. Nandun doon eh. So, wala ng paradise. Oo. Kita-kita lang yun. Kita-kita lang yun sa kanya. Dalawa yung ano dyan, ano? Yung paradise, o pwedeng, sabi ng mga theologian empty. No, pero andun pa rin. Nandun. Sabi naman ng iba, yung paradise, nung sinama niya yung captives doon, na nandun doon, pati paradise sinama, tinanggal niya. Hindi empty, wala nang paradise talaga doon. Sabi ng ibang mga theologian, ha? Di ba? When he took the captives, including daw ang paradise. Hindi na, dinala lang natin kung sino mauna sa Di ba? Ayaw mo. Pinabi pa. Pero dapat maging klaro tayo kasi pag naka-encounter tayo na ang doktrina, salvation, baptism, no? Baptism, very controversial yan. Plus grace plus faith, no? Kaya baptism. Kaya sabi ng 16:15-16, di ba? Kasi bawat. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Oh, kita mo. Kahit si Marcos daw ginamit yun. Sumampalataya at mabautismuhan. Pero yung kasunod doon, subalit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Nawala na yung bautismo. Pero isa, paano yun, no? Tanong lang. Kasi, aside di babalik si Lord, yung mga nakulong, nasa hell, sabi ron, no? Oh. And then yung kinain ng pating, nasa libingan, sabi ron. Oh. Bubuhayin muli. Diba Si- sabi ron? Sino? Sabi ng Biblia. Sino nga bubuhayin muli? Pagbabalik sa second coming. Oh, iba yung second coming. Iba yung rapture. Sa utap, sa Sunday rapture. Diba meron pang bubuhayin pa ulit eh. Oo. So, paano rin yun? Kung kasi sila nagagalit, hindi ko sila ulit. Ang kukunin naman, mga mananampalataya. Yung mga New Testament saints naman. So, pag namatay yung tao, halimbawa yung saints, no? Tanong yan eh, kung namatay yung saints, saan siya rin pupunta? Yung, Sa paradise? yung Kristiyano na namatay. Kasi yung Kristiyano di siya. Oh.
Sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? For me to live is for Christ and to die is gain. Diba? Tapos, sinabi niya rin na yung absent from the body is to be with God. Diba? Nung mawala ka na sa katawan mo, yung mga mananampalataya, diretso na sa langit. Diretso na sa presensya ng Panginoon. To be absent from the body. When you are absent from your body, you are going to heaven directly. Sa pagbalik niya, Ay, ibang senaryo yun. may bubuhayin. Ayun, yung mga katawan na namatay, bibigyan ng bagong katawan, immortal body. Mga Kristiyanong Oo, mga mananampalataya na namatay. Oo. Yung mga namatay na, wala nang body yun, matagal na. Mas na yun. Decay na yun, decay na talagang durug-durug na yun. Abo na yun. Taon na, libon taon na. Kasi, Bibigyan na lang ng... sabi kasi sa 1 Thessalonians Chapter 4. Thessalonians, chapter 4. Oh, verse 13 hanggang 18. 1 Thessalonians, chapter 4, hanggang sa 18. Sabi sa, yung sa, kasi sa pagbabalik ng Panginoon yun eh. Oh. Sabi, at yung mga namatay, No, na kay Kristo. at tayo mga buhay, nasa may lang, sabi ko. Hindi, mauna muna, bubuhayin muna sila. Bigyan ng katawan lupa. bubuhayin sila, Kukunin. so tayo mga... Lalagyan ng immortal body. So referring yun doon sa mga mananampalataya. Ha? May Kristo lang. Yun na hindi Kristo lang. Yung second Thessalonians, First Thessalonians 4. Oo. 16 to 18. So referring yun doon sa mananampalataya. Mananampalataya, kaya sa Thessalonica nga sinulat eh. eh. Sabi, bubuhayin muli eh. Sabi doon, sasalubog sa Panginoon eh. Umawag na silang mga namatay, tapos tayo Yung- mga sasabay lang. Yes. So paano natin bisa ko yun i-kukunik sa ano? Kasi Saan? yung mga namatay, kung nasaan sila, yung nanunod sa akin, Kanino namatay? Lumantipan? sa kay Kristo. Mga Kristiyano na yun. Ito nga, ang sulat yun, Kristiyano sa Bagong Tipan. Kristiyano in particular sa Thessalonica. No? Sabi niya, I do not want you to uninform brethren. No? Kasi mga nagugulumihan na sila, na-persecute sila. Namatay yung mga mahal nila sa buhay, nawala na sila ng pag-asa. Tsaka baby, ano kasi. Oh, kaya comforting ano na naman ito, yung Thessalonians na ito para sa mga na-persecute. Kasi may mga buhay ng mga kamag-anak, nagtatanong sila, wala silang idea ano na nangyari sa mga kamag-anak natin na pinugutan ng ulo, sinunog, pinakain sa leon. Oh, kaya ito yung ano niya. Hindi ko kayo ay ninanais na walang alam, di ba? No. Bagkus kaya ko isinusulat ito para maalaman ninyo ang mga katotohanan patungkol sa mga namatay na mga mahal niyo sa buhay. Sabi po doon siya, descend from heaven, Lord, yung mga namatay, sabi doon, na yun, sa Thessalonica chapter 4, namatay, unang bubuhayin. Yes. Tapos, kasabay lang tayo, kasalubog sa Panginoon. At sabi doon, tayo sa Panginoon, pakilantan. Yun ang may mga eksena kasi, may mga senaryo. Unang bubuhayin yung mga namatay kay Kristo. Bibigyan ng bagong katawan. Oh, sila muna yung kukunin. And after a while, tayo naman mga buhay, na mga mananampalataya, caught up together naman. Yun ang rapture. Ang tanong po doon, Bishop, yung mga namamatay, sabihin natin, mga namatay na mga Kristiyano, kasi maraming Thessalonica eh. Siyempre, yung mga mayamatay, 100, siyempre, ano man natin ngayon? Oh, marami namatay na Kristiyano. O nag-aabang sa pagbalik ng Panginoon. Sabi, bubuhayin muli. Asan sila ngayon? Kung na tanong sa akin. Eh, yung katawan lupa nila nasa dagat, yun naman pag namatay sa dagat. Yung, di ba? Pag yung iba naman nasa Providence, yung iba. Ang question niya po, Oh. pag ang isang, yung panahon na yung mga namatay, Oh. nasa yung kaluluwa nila? Nasa paraiso, nasa langit, nasaan? Yung kaluluwa nila nasa langit na. Basta namatay ang mananampalataya, to be absent from the body is to be present with the Lord. Yung katawan lupa nila na mga nakalibing. Kasama uli yung ano. Oo, tsaka mag-ano ulit. Babalik naman ulit. Ibig sabihin, Oh. mga siya, mula sa langit, Creator of the soul and yung body. katawan lupang nandito, para i-assemble ulit dito yun. Basta yung iba kasi ang kaluluwa, iba ang katawan. Ang katawan lupa, babalik sa lupa. Kasi yung body gagawin niya, yung heavenly body na. Oo. Yes, yung glorified body. Mabubuo uli, bubuoy ni Lord, glorified body na nga. Yes. Immortal body na katawan katawan yun. Para kukunin din siya, Oo. ganun ang tanong sa atin. Paano din kukunin? Nasaan doon yung kaluluwa?
Yung kaluluwa. Pwede ba natin sabihin na nasa langit sila, tapos yung kaluluwa parang iseset ulit, parang Ay, wala na, hindi na problema ni Lord yun. Di ba? Sige po. Ecclesiastes 12 verse 7. Then shall the dust return to the earth as it was. And The dust spirit shall return unto God who gave who it. gave it. Yan. Paano po yun? Controversial na naman yan. Talata na yan. Hindi ba ito po sagot sa Susunod na ano yan, alam daw yung pagkat. Di ba? Yung katawan lupa will return to the dust. ito tinuro ko mamaya. Uy, hindi ganyan tinuro di ba? Kasi iba pa na nasusulo na kasalubong sa Panginoon. Kasi pagtanong, kasi alam kasi ng preaching, kasalubong din sa Panginoon, tugtugog. Pero ang tanong, yung namamatay nila, nasaan? Kasi salubong pa So mostly, ang nasa isip ng tao, bakit na baka maring nasa paradise sila? O nasaan sila? Sagutin. Ito, Pastor. Paraanin natin sinabi ni, yung binanggit ni Pastor, 12:7. Yung 12:7. Ang sabi roon, yung katawan lupa will return to the dust. Babalik sa alabok. Katawan lupa yun isang bahagi ng katawan ng tao. At yung spirit will return to God who gave it. So, ngayon, ano naman ang spirit na naman? Ang spirit, para mabilis, ang spirit, ito po ay yung life itself na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. No? Hininga, buhay na binigay ng Diyos sa bawat tao. Kaya hindi nagkamali yung author ng and the spirit will return to God who gave it. Pag namatay na kay Lord na yan. Kung gano'n magiging tanong sa atin, dahil babalik ang Panginoon, at bubuhayin yung mga patay. Sabi, bubuhayin, Bubuhayin. Bubuhayin. Yung mga namatay na Kristiyano, sa panahon natin nung pumunta, alam mo, 100 years from now, namatay na sila, nasaan sila? Kasi bubuhayin nga sila So, pag binuhay, saan sila magagaling? Parang sa lupa. Paano yun Di ba, Bishop, doon ang Hindi, yun naman sinasabi ko yung kaluluwa nila ng ng Kristiyanong namatay at saka espiritu. Magkasama na yan. Kaluluwa at saka espiritu. Babalik kay Lord. Sama ka. Nasa langit. Nasa langit na. Ano talata? To be absent from the body is to be present with the Lord. That is yung talata na yun. Tanong doon, nasaan ba si Lord? Yun nga. Di ba alam na? Dahil nasa langit si Lord. Pupunta ng langit ang kaluluwa. Diba? At siyempre doon na pupunta. Hindi, logic na. Tama yung sinabi mo, nasaan ba si Lord? Yun ang mga logic yun Katawan, naliwan dito sa lupa. Pagdating ng rapture, may mga senaryo na magaganap, di ba? Rapture of the church, second coming. Kaya hindi. Sabi kasi dito, then limits and lie will remain and be caught up together with them in the clouds. Yung remain alive. Yung mga buhay naman. Buhay ito Patay, sabi dito. Patay. May reunion Tapos, Sir Peter pa lang tayo. kaya nga, Alam, matatapos ka lang lang. dito nga papasok, Pastor, yung pagiging literal ng rapture. Kasi it involves physicality, physical body, and then it involves the physical cloud. kasi Alapaak yung sinabi. Hindi siya allegorical, hindi siya symbolic. Basahin natin para makuha natin. Physical talaga yun. Kaya ang mangyari, ang namatay ngayon, nandoon na sa presence ni Lord, at binuhay niyang muli, binigyan niya ng katawan yung mga nawawala ng katawan, patay na. Ang logic lang doon, yung kaluluwa mong nasa presence ni Lord, ay Kaya niya pabalikin dyan? babalik lang yan. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo, salita ng Panginoon, na tayo na nabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagbalik ng Panginoon, ay hindi mauuna sa anumang paraan sa natutulog. Yung namatay. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, ang nasigaw ni tinig at ang hiyete, patatak ng Diyos. Ang nangamatay ni Kristo ay unang mabubuhay na pagmuli. Yun. Namatay. Tapos, Yan ang process kung magkakaroon tayo ng mabuhay na natira, ay aagawin kasama na Yan may rapture. So, ibig sabihin, tayo may buhay sa lupa. Diba? Correct.
Aagawin, rapture, caught up together. Yun ang tawag na caught up, rapture. Isang Yung sabi rin dito, ito yung nagpapagulo sa ano eh. Ano yung nagpapagulo? Sa 15, sapagkat sinasabi ko sa salita ng Panginoon, tayong nabubuhay na natira hanggang sa pagpapalito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa natutulog. Oh. Patayon. Mauna nga yung mga tulog, yung mga namatay. Hindi tayo mauna. Sila mauna. Ito, Kasi president. Yan nauna na nga sila namatay. sapagkat ako silang bababangula sa langit. Minsan silang pakapatinig at angel. Okay. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Oh, yun. Okay. So yun na sa pagbalik. Oh, yung mga natulog. Tapos, pangalawa, Tayo mga sabi niya, kung magkagayon, Oo. tayo na nabubuhay na nangatili. Panibagong senaryo yun. Sabi na, natira tayo. Ay aagawin kasama nila, sino nila? Yung mga namatay. Oh, yun na. Ay, tama na yung sabi mo. Oh, yun na, okay na. Yun na, ay pa. Ayos na. Gulo. Baka medyo kasi nalito kasi ang tao may katawang lupa, may kaluluwa at saka may Espiritu. Oh, may espiritu. Sabi nila pag namatay, yung katawang lupa. Punta ng lupa. Yung espiritu babalik. Babalik sa Oo. Diyos. Yung kaluluwa. Babalik din. Pag Kristiyano ka, pareho pupunta ron. Para sa punta doon. Yes. Wala talaga, nasa langit na. Bot. Bot yun, bot. Wala na sa... Basta nakakalaman tayo. February 9, 27. Bababa. Pareho yun. Yung Eh pero kung ang namatay ay hindi mananampalataya. Pag sa impyerno. Oo. paano pag hindi Kristiyano? Yun nga, hindi nga Kristiyano nga. Yun ang tinatanong ko. Pag hindi Kristiyano namatay, ano mangyayari? Yung katawang lupa, punta pa rin sa lupa. Oo. Di ba? Ay, yung yung kaluluwa at saka espiritu, saan pupunta? Yung kaluluwa yung nag-judge eh. Oo. Oo. Oh, di ba? Kasi yung espiritu babalik sa Diyos. Yung nasa Hades. Naiwanan pa yung Hades. Yun ang mali ka naman. Di ba? Kung kasi sabi na ibang theologian, yung Abraham's bosom, kinuha na, wala na sa kailalim-ilaliman. Naiwan yung Hades ng pagdurusa. Yun. Parang gano'n, di ba? Ano yan mga stand lang naman. Yung iba naman sabi, yung mga captives lang doon. Ang kinuha na, nanatili ang Abraham's bosom doon. Sabi nung kaya alin tayo doon. Pero sa unbeliever, doon yun sa Hades ng pagdurusa. Diba? At ang Hades, meron dalawang meaning. Isang libingan at saka isang impyerno. Kaya kailangan ka rin maging aware doon kung ano yung ibig sabihin ng Hades doon. So di siya, pag namatay tao ngayon, babalik kung hindi mananampalataya, yung kanyang katawan, Yes, lupa. Okay. Tapos yung kanyang kaluluwa, ganun yung impyerno. Oh, diretso. Hades. Hades na pagdurusa. Ngayon, pagdating ngayon ng Judgment Day, after 1,000 years, sabi ron, bubuhayin sila. So from impyerno, doon sila magagaling. Doon na sila. Inuluwa na nga sila ng Oo, sa Apocalypse. Apocalyptic. Ayun na. Yun na yung Ang ibig sabihin, lumalabas na wala pa yung Apocalypse 21:8. Kung titingnan natin, aralin ito maigi, wala pang kaluluwa doon sa Lake of Fire. Bisa wala talaga sinabi ni Biblia eh. Pero sa Buti nagkasundo tayo. wala pang kaluluwa. Ang mga kaluluwa ng mga wicked na namamatay o namatay, nasa Hades ng pagdurusa. No? Okay na. Tuloy. Sige. Baka may naguguluhan po dyan. Malinaw na? Oo, kasi mapunta yung oo ng... Yun nga, yung Ecclesiastes chapter, meron ka sir? Sige. Basta, doon lang, balik lang tayo sa baptism kanina. Baptism 3:21, Oo nga. Kasi sa ESV translation, sabi niya ganito. ESV translation. Baptism which corresponds to this, sabi niya, now saves you. Not, sabi niya, as a removal of dirt
from Corresponds the to body. this, ano? Oo, corresponds to this. Sabi niya, hindi, yung pagbabaptismo, hindi naman yung pagtatanggal ng dumi sa katawan natin. Sabi niya, kundi, sabi niya, but as an appeal to God for a good conscience. So, sinasabi niya, an appeal to God for a good conscience is parang masasabi natin it's a type of repentance. Okay, oo. Ngayon, iiwanan ko lang po itong kaisipan na to. Sa Mark 1 kasi, di ba bago lumabas si Jesus, may nag-prepare ng way niya, si John the Baptist. Oo. Sabi niya, ang ina-advocate ni John the Baptist is baptism of repentance. Yes, oo. Kailangan mag-repent. Repent and be baptized. So, parang ang gusto kong parang ang gusto lang siguro when you parang yung nung sila nagpa-baptize kay John the Baptist, it's not a removal of dirt o yung pagtatanggal, Dirt, kundi oo. nag-repent sila eh. Yes. Ano sila? Nagsisi sila. So ganito po yung parang sinasabi rito na idea Oo. ni Peter tungkol sa baptism na merong kinalaman, not just for, hindi naman talagang paglilinis ng katawan. But kapag sabi niya, kapag ikaw nagpabautismo, yun ay related na rin na meron kang nagre-repent ka sa Diyos. So parang ano lang, parang Oo, maganda. Tama. Kasi ang qualification for a person to including to baptism, repentance. No? Kailangan mag-repent talaga. Without repentance, wag niyong babautismuhan. yes po. Di ba? Tama hindi siya. Oo. Ano ang repentance? Hindi lang ito confession. No? Ang repentance, ito yung pagtalikod sa kanyang kasalanan. Pagka mayroong ganun ng tao, Yun po ang nagiging tsaka mo lang siya saving babautismuhan. niya. Oo. Yun po ang nagiging saving ng repentance. Yes, oo. Kasi nga, ano ito eh, yun nga, sa totoo lang, very debatable yung talata na ito. Lalo na yung mga doktrina, bautismo. Bahala sila mga theologian, Pero syempre, bilang mga tagapangara, kailangan alam mo kung paano mo idedepensa. Diba? Kasi pag binasahan ka niya ni Eli Soriano, yari ka dyan. Kaya lang, buti lang, patay na. Dadaan ka lang po sa sindaran. Dadaan ka talaga sa sigaw. Diba? Lalo sa siguro, tsaka sa... May kasamang mura. sa ayaw ng mga membro. No, di ba? Kasi okay lang sa kanya yun. Roman number 4, yun na, nakuha natin ano. Caution for new persecution. Yan. 5, charged with new responsibility. Charged. Charger. Charged. Oo. Sa panibagong responsibility. Ano yung mga responsibility? Elders are to shepherd the flock. Oh, yan yung charge, ano? Yung mga elder. Oh, mag-alaga ng mga tupa. Huwag pagalitan. Oh, young men are to submit to their leaders. Oh. Yung mga ano. Oh, ito maganda to ah. Gandang i-preach ito ah. Trabaho ng mga leaders, alagaan ng mga tupa. At yung mga nasasakupan, mag-submit sa mga namiminuno. Diba? Chapter 5, verse 5 to 7. And all are to stand firm even in hard times. Yung context, 5, chapter 5, verse 1 hanggang 11. Yan, yung pangatlong punto sabi doon, lahat daw kailangan tumayo, no? Sa pananampalataya sa kabila ng talagang may matinding mga persecution or yung hard times. So, ayan po yung charge. Kaya kailangan yung mga leaders natin, sino mga senior pastor ng church. Diba? Ang trabaho natin, shepherding the flock. Ang mga tupa natin, submit to their leaders. Amen? Mag-submit sa mga namiminuno. That is their duty. Minsan kasi gusto nila ng mga na mga nasasakupan, sila yung sumakop sa pinuno.
Kontrolin yung mga namumuno. So, ganun po. And Roman number 6, conclusion na. Okay? Sige, bilisan natin. 2 Peter. The problem in 1 Peter is from without. Oh. Ibig sabihin, ano yan? Anong problema? Sa labas. Tama? Persecution sa labas. Siyempre, in 2 Peter, the problem is from within. Nako. Ito naman, ano? Sa loob ng church. Diba? Ano yung mahirap sugbain? Problem sa labas, problem sa loob. Diba? Pareho. Yeah. Kasi ito, no? Check natin, meron. Kasi di mo alam, wala kang idea, nakapasok ang mga asong lobo sa loob. May dala-dalang teaching. Di ba? Tapos mag-encourage siya ng mga ano. Di mo alam, nag-ano na pala, nag-G12 na pala. G12 tayo. No? Pag-usapan natin si pastor, di ba? Yung mga preaching ni pastor, yung mga gano'n, no? Pumunta na mga sa bahay. Yung mga gano'n, within yun, sa loob yun. Pag hindi ka, pag tutulog-tulog ang pastor, magugulat ka. Magigising ka na lang. Divide na ang church. Di ba? Divide na. Sige, ito pala yun. Ang ganda na ito, maganda to. To counteract the effects of the poison in the pews. Poison, ano? Ano, lason? Kaya hindi lumalago kung minsan ng iglesia, meron nasa loob na problema eh. Kaya, tingnan nyo, pag, nag-pray na ba kayo na, Lord, tanggalin mo na po siya rito? Nag-pray na kayo ng ganun? Ako nag-pray na ako ng ganun. Hindi ka naman. Ay, hindi ko na mabagitin talaga yung pangalan. Kasi talagang poison talaga eh. Kinatitisuran talaga. Mayabang. Maangas. Oo, nagkaroon na kami ng miyembro. Dati. Dati yun ha. Awa ng Diyos, wala na. Umalis na. Tinanggal ng Lord Mas siya. lumago na. Oo. Kaya mo sinunod magtanggal. Pero mo, natitisod na yung mga miyembro. Mga ano yan, matitinding mga miyembro ko yun, natitisod sa kanya. Na-stumble. Sisiba na lang sa iba. Pastor pa ako nun, dito muna kami. Kasi hanggat nandiyan si ano, talagang sobrang nakakatisod. May mga ganun. Ako sa ganung, kakausapin ko yung tao. Kakausapin ko, pag hindi kami magkasundo, hindi minitingin ko ang konseho ng church o board at pag-usapan natin si kapatid na ganito, itong mga sumbong, kausapin natin siya. Pag hindi siya umubra, i-bring up na sa church. Ito lang sa biblical na procedure. Matthew 18, ano? Whether harshly or not, masakit man sabihin, yan ang natin sa church. May ginawa isang pastor na ganyan eh. Nag-preach siya, ganda ng preaching niya, message muna. Pagkatapos, papunta na doon sa illustration at sa example, at may tinatamaan na, naglilinunan na sila, at tinumbok niya rin tao. Yeah, tinumbok niya na. Oo. Pinulpit na. Oo, tinumbok mo talaga. Sinabi niya, ikaw kapatid. No? Palakpakan yung mga tao dahil sinabi ng pastor. Dahil marami nang na-offend. Direktamente. Kahit sa magsisimula yung division. Kasi ang division ay sisimula sa home group, cell group. Mag-uusap yan. Oo, diba? Pag-usapan na natin, may problema ako sa... Hindi naman po, kasi ako, ang church namin, naka-cell group, pero hindi po ganyan, pastor. Hindi, ibig sabihin, ibig sabihin, yung pag may mga ganyan. privately, Sa halip na prayer meeting, chismis meeting. Lalo na pag nagkasama-sama yung may mga problema sa administrasyon ng church. Oo, pag-uusapan yun. Nag-iipon-ipon niya. Bakit si pastor? Bakit ganito? Bakit ganito? Yung napag-usapan niya natin, hanggang yun lang yung topic, hanggang hindi naaayos yun, delikado. Kasi ako, in-explain ko sa kanila kung anong purpose ng cell group. Cell group is not chismisan. Oo. Cell group is Christ-centered po yan. Yes. Pag yung mga leader ko may pinag-usapan, mag-report sila sa akin, papatayin yung mga taong gano'n. Hindi pinaalaw yung gano'n. Pero kasi sa liderato,
hindi mo maiaalis na merong against sa'yo. Oo. Totoo. At ang masakit niyan, personal, ayaw niya sa'yo, o kaya stumble siya, humahanap pa ng kakampi. Alam niya rin kung sino yung mga Weekday. medyo alangan din sa'yo. Yun ang kanyang kakausapin, gagawa sila ng GC. Di ba? Gagawa sila ng alliance. Alliance yun. Binubuo nila alliance. Isa kasi dalawang klase yun eh. Meron kasing toxic, no? Toxic. Na hindi mo talaga nag-gets. May isang toxic naman na dumating lang. Hindi ba pumunta ka sa text mo? Tapos tumagal dyan, isang taon, 2 taon. Hindi mo alam toxic pala. Yung dalawang ganun eh. So, yun ang yung tayo makingas, dumating lang. Tapos hindi mo lang toxic pala. Pagka medyo naramdaman mo na, ano mo na kagad? I-separate mo na. Ako, yun, isa yun. Isa sa pala na ginawa ko sa isang particular na tao yun. Meron namang mga naging grupo, ha? O, kinausap ko talaga sila. No, kinausap namin ng mga elders ng mga ano. Ano yun? Yung mga naging Calvinist. Kahit hindi siya may nangyari, hindi naman tayo wala sa doctrine, hindi parang nililigawan niya. Kailangan mo ano yun, kasapin talaga ng ano. Parang pumunta doon sa dati ng binumuntahan. Dumaan sa konseho yun, yung ano na yun. Pero nakakatawa, alam niyo kung kailan sila nag-alisan at tsaka lumago ng todo ang iglesia. Toxic eh. No? Pero sa pinag-aaralan natin, tayo mga pastor, alagaan natin yung mga tuwa. Oo, hanggat nandiyan sila. Tingnan Hanggat nyo, nagpapalaga. Sa ministry ni Jesus for how many years? Andun si Judas. Hindi pinalayas ni Jesus yun. Oh, diba? Bakit? Ang mga Judas, kusang nagpapakamatay yan. Hindi. Kahit ako nang itus yan. Pag hindi nagpakamatay, ang mahirap na niya, Pastor. Pag hindi nagpakamatay, kusang namamatay. Oo, kasi alam mo yung pizza, pag naging Judas siya, hindi siya connected sa body of Christ. Ay, Ang sabi ni nako. Jesus, yung sa mga hindi nakahugpo, Ako, idea, no? Lagi nakakuha ko ng idea sa iba. Kahit ilang preaching ko. Makakulas! Kusang namamatay. Opo, nasa po talaga Hindi. siya. Lahat ang butas sa simbahan. At saka yung mga sa hindi nakahugpo. Lahat ng mga hudas dito. Oo. Kung may butas mo sa simbahan, tsaka pato ka balik ako. Ulan, may butas. Basta you are not connected to the body of Christ. Leaders. Ano pa rin, safe pa rin. Okay na, ligtas naman. Ano? Ligtas pa si Judas. Kaya kung may Pero butas hindi talaga makakabuti na si Lord na nag-aalas. Oo, Kasi totoo yun. ingatan ng isang church. Kasi namatay dyan ang bugto niyang anak. Hindi pa payag na. Kasi gagawin natin yung part natin. Yes, Gagawin ni Lord yung part. Pero hindi siya, ang basta ko alam mo lang, kapag may talk sa church, tatanggalin mo rin. Oo. Kasi mahirap yung ano, yung dedirektahin mo. Mahirap din kasi lalo maangas din, 'di ba? Kaya ang ginawa ko yung unang solusyon, pinag-pray ko talaga na umalis. Pinag-pray ko talaga na, Lord, lumuha ka ng paraan. Kung talk siya, alam mo, pwede mo, sabi siguro na, sabi nila na face to face lang. Para pangalahanan lang siya. Sa akin po nangyari kuya, yung first ano ko sa church, yung na-appoint ko ako. Tapos, syempre may against sa'yo, hindi naman lahat okay sa'yo, di ba? Oo, yun nga, may against talaga eh. Hindi Gumawa ma sila sa camp namin, gumawa sila ng issue ganun. Tapos hanggang nadala pa rin sa church, nadala pa rin sa church. Tapos, humingi na ako ng kahit sa pinaka-end ko lang sa akin. Ang sinabi lang sa akin, mag-pray kahit pag lahat ako inimit ko ba sila? Sabihin ko ba lahat yung pagkakamali nila? Sabi sa Anduan, kasi sabi niya, tunay pag-pray na lang nila sila. So I pray for them. Tapos, sabi niya, pag umalis, praise God. Kasi Oo. nawala sila. yun nga, di ba? Tapos, pag nag-retay naman at nagbago, praise God pa rin. Oo. Kaya ginawa ko, nag-pray ako talaga sa Lord, na ipuin yung mga tao nyo na talaga, kasi gumawa sila ng grupo eh. Oo, yun. Totoo yung sinasabi ko, di ba? Gumagawa ng alliance. Ang ginawa na Lord sa kanila, sila ang nag-away. Oo, Yung ganun. grupo na yun, yung magkakaibigan na yun, Ginulo sila. Ginulo talaga na Lord. Sila nag-away hanggang sa nawala yung grupo na yun. At nagpasailalan na sila sa pangungulong. Oo. Pagkasaan sa Yun. amin na naging mabait na sila. Di ba? Oo. Yun. Power pa rin ang prayer. Powerful ang prayer. Yun nga. Pinag-pray ko na lang.
Okay, tuloy natin ito. General background of 2 Peter. Of course, authorship and date. Peter wrote around 64 AD in Rome. Purpose: to stir up believers to spiritual growth. Stir up believers to spiritual growth and warn them against the false teachers, even as they look forward for the Lord's return. Advantage din, ano siya? To stir up believers, mapukaw yung mga mananampalataya, to spiritual growth. Yan, spiritual growth. Yan. And warn them. Warningan sila against the false teachers. Ayan, oh. Nasa loob yun. Yung false teachers, nakapasok eh. Even as they look forward for the Lord's return. Oh, yun, magbabalik ni Lord. For the Lord's return. Even as they look forward for the Lord's return. Yun. Team. True knowledge of God. True knowledge of God. Mahalaga yan, ano? Tamang pagkakilala sa Diyos. Magkakaiba rin kasi ang pagkakilala. Overview of 2 Peter. Una, yun, introduction na naman. 1:1 and 2. Chapter 1. Roman number 2, cultivation of Christian character. Chapter 1, verse 3 hanggang 11. So, kaya talaga yung Christian character, ano yan eh, no? Dine-develop yan, kino-cultivate yan. Inaararo yan, minamaso yan, minamartilyo. No, di ba? Roman number 3, certainty of prophecy. Certainty of prophecy. Certainty of prophecy. Roman number 2, cultivation. Yung tema, true knowledge of God. Roman number 2, cultivation of Christian character. Kino-cultivate. Roman number 3, certainty of prophecy. Yung assurance ng prophecy. Diba? Katiyakan. Roman number 4, condemnation of false teachers. Yan. Bishop, yung team, true knowledge of God, ano yun? True. True as in T-R-U-E? T-R-U-E. True. Yun. True. Totoo. Yun. Tamang pagkakilala. Mahalaga po kasi. Okay na? Opo. And Roman number 5, certainty of Christ's return. Ayun, no? Sinisiguro rin yun, ano? Babalik talaga si Christ. Di ba? Yung pagbabalik. No. Di ba ano natin, ano mauna? Second coming or rapture? Rapture or second coming? Debatable na naman yun. Kaya, and then, Roman number 6, benediction. Yan na. Benediction. Yan. Chapter 3, verse 18b. Tingnan yung benediction niya. Pwede nyo gamitin yung mga benediction na yan. Di ba? Yung ano. Magpatuloy kay Diyos. Yan. Tingnan second. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligently found by. Ito yun, no? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Oh, magandang benediction ito, no? Magsilago kayo sa biyaya at sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, di ba?
ang kaluwalhatian, no, ngayon at sa darating na panahon at magpakailanman. Diba? Ano yung ano rito? Hindi ito Trinity, no? But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Isa lang ang binabanggit, ano? Kasi ibang benediction, tatlo eh, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito, isa lang ang binabanggit dito. Okay. Jude. Hey Jude. Sino ba ito si Jude? There is a very great similarity between the epistles of Jude and 2 Peter. No? Chapter 2. This has given rise to a speculation that one used the other, or there was a common source. Pwede nagano sila, kumuha sila ng information to each other, ano. O kaya merong isang source lang talaga. Sino kaya yung source na yun kung meron isang source lang? No? So, this has not yet been resolved. Though many are inclined to believe that Peter influenced Jude. No? But Jude organized his letter independently. Pwede naging mentor niya si Peter. Maaari kasi matanda sa kanya, no? Si Jude ba? Disciple? Sino yung Jude na ito? One of the apostles? Brother of Jesus. So, hindi siya apostle. Jude was not an apostle? Bisa-bisa. No. Pero Hindi later, siya pinito apostol. Ha? kasi later na lang naniwala itong mga kapatid niya. Later na lang eh, no? Diba? Hindi naman kasabay Later. ng disciple Jesus. Oo. Hindi included as one of the disciple or apostle of our Lord Jesus Christ. Hindi sila isa sa apostol. Oo. Isa sila sa mga Ibig sabihin, kasi ang original na apostle, Jude din ang pangalan eh. Kaya si Judas. Judas Iscariote. Hindi, dalawa yan. Hindi, tatlong Judas ano? Meron ba ibang Jude? Hindi, yung sa disciple. Sa disciple dalawa. Sa disciple dalawa. Tadeo at Iscariote. Yan. Tadeo at Iscariote. Doon kasi ano si Jude Tadeo. Tadeo, Iscariote, magkaiba. Oo. Tadeo at Oh. Iscariote. Si Jude Thaddeus and Jude Iscariot. Iscariote. Jude Tadeo, Jude Iscariot, saka O di ba, meron pang, tapos Jude the brother of our Lord, half brother of our Lord Jesus Christ. Di ba? So, hindi siya included as an apostle. Half brother. Apostol. Si Jude Thaddeus. Thaddeus ang apostol yun, saka si Iscariote. Pero isa, yung Jude, ito Jude. ang brother na lang, bagong generation. Ibig sabihin siya, ito Jude na to. Hindi ito apostol. Hindi ito si Hindi, Jude Tadeo. yun, yun na. Hindi siya. Half brother of our Lord Jesus. Si James. General background of Jude. Authorship and date. Of course, si Jude. No? Alam niyo yung pangalan Jude, maganda yan eh. Pinapangit lang talaga ni Judas eh. Kasi Jude, coming from the word Judas din. Yung Judas, come from Jude eh. Yeah. Hey Jude. Anong meaning Jesus? Mamaya sabihin. Ito, sino siya? Half brother of our Lord Jesus Christ. Wrote around 67 hanggang 80. O nahuli siya. Ang Peter 64. Kaya nga eh. Oh, 67 hanggang 80, lalong malapit na yung matinding persecution. So, purpose. In verse 3, Jude makes it clear that his initial purpose was to write concerning their common salvation. Verse 3. Verse 3. Sa verse 3. Wala kayo, hindi na nakasulat. Wala pa eh. Kasi Nag-aapol po haba. kami. Ang haba pala. Picture nyo na lang, mahaba. Oh. Picture nyo na lang mamaya. Basahin ko na lang. Sabi nga, in verse 3, Jude makes it clear that his
initial purpose was to write concerning their common salvation. But because of false teacher, yun ang problema, no? Jude felt compelled to write to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Okay. Dito na tayo sa no? Sa Jude. Team. Contend for the faith. Contend, no? C-O-N-T-E-N-D. Content. For the faith. For the faith. Pananampalataya. Content for Overview ng Book of Jude. Una, yung greetings. Ganyan sila magsulat, ano? Nauna yung greetings. yung proper talaga. Proper form ng letter. Roman number 2, purpose. Chapter 3 hanggang chapter 4. And Roman number 3, danger of apostasy. Danger of apostasy. Isang ano lang siya, no? Isang kapitulo lang ang Book of Jude. And Roman number 4, duty of believers. And then doxology. Chapter 24 hanggang 25. So, sino po ang unang preacher sa Lumang Tipan? Sino ang unang preacher sa Lumang Tipan? Enoch. Si Enoch. Saan, anong talata? Sa Jude pa rin. Saan dito sa Jude? Sabi ko di siya ma. Hindi si Noah. Enoch. Pero gaano katagal nag-preach si Noah? Yun ang nakatala, no? Merong klaradong 120 years. 120 years na nagpi-preach si Noah. Judas 1, 1. 15. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man also. Verse ano? 14. 14. It was also about this man that Enoch in the seventh generation from Adam, pangpito, mula kay Adam, prophesied and saying, behold, the Lord came with many thousands of His holy ones. Ano yung kanyang prophecy? Ano yung kanyang... The Lord's coming. Ano to? Yung second coming to? The Lord came sabi ron, no? Behold. Lord's coming. Lumalabas na coming pa rin siya. The Lord came. Old Testament pa yan, ha? Darating, sabi ron. At kasama raw yung mga many thousands of His holy ones. Execute judgment. Ano to? Yung another coming? Bukod sa second coming? Kasi di siya meron na Ang purpose to execute Execution ng alin? Sa kanya. Sino yung kanya? May mga thousands, many thousands ng holy ones. Kasama niyang bababa Itong thousands of bishop sa Revelation nabasa ko dun pagbalik na, kasama niya mga alaksalak. Yun nga. Hindi ito second coming, hindi ito rapture. Ayun lang, siya din. Ayun, di ba? Kaya kailangan identify mo. Di ba? Kasi sa rapture, sa second coming, bubuhayin yung mga patay. Bibigyan ng bagong katawan, ikaw caught up. Tapos yung mga buhay. So, makikita kita, reunion yun Di ba? Pero dito, sabi roon, ano yung pinangaral ni Enoch? Pampito, no? Sa henerasyon. Ang prophesy niya, behold, the Lord came with many thousands of His holy ones. May mga kasama siya Mga angels ba? O ano? Para sa salvation ata ito. Sa first coming ni
Salvation or ano eh, hindi ang purpose eh. Kaya kasama niya itong mga ito, Judgment. verse 15 eh. Judgment. To execute judgment upon all. Hindi siya oral tribulation. Ibig sabihin ano to? Oo. Hindi siya tribulation eh. Last of the Parang ano, last of the last days ito. Sa verse 15, Natapos muna ang second coming o the coming of our Lord Jesus Christ. Judgment na po, Bishop. Oo, ito yung pinaka ano, yung kung ito yung prophesy niya, mas malayo panahon. Tapos Pinakalundo talaga ng ano, no? Hindi siya para siguro ano to eh, parang James 3:15 to eh. Parang gano'n lang dapat siguro to eh. Mm. Parang James 3:15. Diba nangyari ano na? Habang panahon. Oo. Ito baka ganun din. Kasama niya na yung mga laksa-laksang mga ano eh, banal eh. Ang purpose nila, pagbaba, mag-e-execute ng judgment. Talagang hatol na talaga. Di ba? That is the purpose eh. Judgment na ginagawa. Oo. Judgment upon. At lahat walang exempted yan. Upon all. And to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way. And, sabi ko, no? Of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him. Sila yung mga paparusahan. Sila yung, di ba? Ihahatol. Ungodly lang talagang Oo, mga ungodly. Kasi hindi siya meron against him eh. Tsaka yung Against him. Sa 15 ito pa, sabi niya na laban sa kanya. No, lumaban sa kanya. Meron po isang kanya eh. Oo. Diba? Hindi hahatulan yung mga nasa kanya. Kasama niya, parang siya nga, kasama niya nga yata yung mga kakampi niya eh. Di ba? Yung mga holy ones, many thousands of holy ones. Hindi kaya kasama na tayo doon kung sakasakali. Sa mga end times hindi siya, sa uling panahon sinasabi, parang sa pagdating ng pagtutuloy. Oo. Eschatology yan. Sa eschatology. Pero nag-prophesy pala si Enoch, ano? Nang ganung katinding prophesy yan. Yes, sir. Ano po makikita eh? Ha? Ano aklat po makikita? Yung prophesy niya. Bukod po sa Jude. Kasi Merong another account na ano. Wala. Siguro sa Apocalypse na, Apocalyptic Book of Revelation. Yung parang pinaka-istorya siguro, makita natin dito. No? hindi po ba sa Book of Enoch? Maaari. Basahin na yung Book of Enoch. Pero hindi lahat na nasa Book of Enoch paniwala. Kailangan maging aware. Oo. Kasi ang Book of Enoch, malaki ang isa sa pinaka malaking influensya sa mga Hudyo sa kanilang pananampalataya na hindi lang natin kinonsider na Oo. ngayon. Pero ang mga Hudyo ng araw, Hindi inspired, ano? Na-disqualified as inspired. Pero Na-disqualified. siguro kung medyo pumokos tayo sa inspired word eh. maaaring totoo ang Book of Enoch at Book of Enoch ngayon, maaaring na-edit na to. No? Pwede yung napasukan ng ano ba? Pwede napasukan. Di basahin niyo ang Book of Enoch. Expired yung book yun. Madali naman ngayon mag-research eh, no? Pindutin niyo lang yung AI, lalabas na yan. Gusto niyo mabasa ang Book of Enoch. Kaso yung sa mga... Kaya lang, baka- Hindi yung bisap sa ano? Sa mga... Tinanong ko mga yung kasi. bookstore, yung mga... ay mga spiritual bookstore natin, kung mga tayo mabibigyan. Nang? Book of Enoch. Book of Enoch, kaya mag-request ka kayo para sa ano. Yung katabi mo. Binigyan ako ng Book of Enoch yan. Meron ako, babasahin ko nga. Sa Amazon, sa Biblia. As one of the reference na lang. Reference. Pero wag natin sisipatin inspired. Kaya kung anong makita natin mali, Basahin lahat yun, bili ka. Pero tanong mo lang kay ChatGPT na ano ba yung mga paksang, maaaring paksang nakasulat sa Book of Enoch. GPT lang pala. Mas maganda mabasa mo talaga. Kasi basta marami sa Jude, pati yung nakipagtalo yung anghel sa katawan ni Moses, wala rin naman sa Old Testament. Oo. Book of Enoch. Ganun. Sa Enoch yun. Hindi rin po, may libro na Assumption of Moses. Samson. Di ba? Kaya nga. Madami kasi hindi sinama sa ano natin. Pero pag canonize kasi, kasi hindi sila na-allow. Kasi yung mga word ng Bible na pinagsama-sama, ang sentro ng si Jesus, kung bakit included sila. Yung apocrypha naman, nakabasa ko ng isa. Ayun, apocryphal books. Inuwalaw din ako isama. Kasi doon binabasa ko sa lumang Daniel yata, may dragon.
At yung dragon, bumuga ng apoy. Dito ko yung braso to. Ah. Pero mo gaganito. Bengi na dragon. Hindi, meron nga ako nabasa ron yung abdo ng isda na pinanggamot. Oo, di ba? Meron nabasa ka sa apocryphal books yun, apocryphal. Diba parang ano Mga Chinese nila. So, basahin din natin sila as reference. Eh, ang problema, Bible nga, hindi nyo binabasa. Di ba? Di ba? Yung pa kaya, Gusto lang kasi yung apocryphal books pa kaya. update Di ba? lang. Alam ko yan. Curious lang. Babasahin mo, curious. Pero yung Bible pa nga. Pag sa Bible, hindi ka naman curious mo na basahin. Basahin muna natin ang Bible. Kasi baka may maligaw ka pa niyan. Di ba? Mas maniwalaan mo pa yung mga mali diyang turo sa sa apocryphal Pinasihan books. ng Diyos yung mga At nao. sa Buko Pilok, sabi nila, meron daw 7 heaven. Buko Pilok. Okay? That's all. Buti natapos natin 3 aklat, Kaso nga lang. Alright? Tayo manalangin. Sige nga, Pastor Rapi, close us in prayer. Kayo po. Panginoon, maraming salamat sa oras, Panginoon, na nakalipas. Maraming salamat sa mga discussion. Salamat din sa mga salita, Panginoon, na natutunan. Salamat sa buhay ng Misha ko, Panginoon. Sa kalabastoran na kasama ko, patuloy mo, O Diyos, na ibuhos ang pagpapala sa kanilang buhay ko sa mga Panginoon. Maraming salamat sa inyo na bumula ang Panginoon at dalangin namin sa Kristo. Ma-apply namin ito, Panginoon, sa aming ministeryo, paglilingkod upang mapapurihan ka at maparangalan ka. Salamat muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.